Ayan mga idol. So ngayon mga idol no, gagawa lang po ako ng reaksyon no tungkol po dun sa nangyari no, yung isang security guard na merong nakaaway na doon sa palengke mga idol no. At meron po siyang kabady doon. So ito kasi mga idol, nabasa ko lang itong comment dito sa Facebook page no ni Security Life for Me. Security Life for Me idol, shout out sa iyo no. Gamitin ko muna tong content so pagbabasihan ko lang itong tanong mo dito no. Kasi ang tanong dito mga idol dito sa Facebook page ng Security Life for Me, sabi niya dito, kapag kabady mo ang gumawa nito, ano ang gagawin mo? Tapos meron siyang 4 na tanong dito mga idol no. Sabi niya, sige nga, sagutin natin. Comment down below. So, binasa ko yung comment dito mga idol. Sorry no, meron dito, may nagsabi na GO number 9 to call the superior officer. Meron naman, pagan yung agency. Meron naman, itawag sa police. Pero dito mga idol, ito po mga idol no, itong sasabihin ko, ito yung pinaka-best guide na gagawin natin kapag mayroong insidente na nangyari sa mga tosero natin o sa mga post natin. Itong sasabihin ko na guide, based to dito sa nangyari. Ibig sabihin, nangyari na. Nagkaroon na ng insidente. Kasi ito yung tanong dito ni Security Life for Me. Pero dito sa 4 na tanong mga idol, nakita ko kasi dito na parang yung tanong ni Security Life for Me, ito na rin yung guide na pwede nating pagbasihan, na pwede nating gawin. So unang tanong dito ni Security Life for Me mga idol, huhulihin mo ba o hahayaan na lang? So ang ibig sabihin niya dito, yung kabady mo or yung kasama mo sa duty. Kasi yung nangyari dito, yung kasama niya sa duty, ito yung kaaway nung nasa palengke mga idol no. Viral video ito mga idol no. So ano daw yung gagawin mo sa ka-59 mo? Huhulihin mo ba o hahayaan mo na lang na umalis? Actually dito mga idol, maraming nagsabi dito na dapat hulihin mo. Iba naman, dapat daw itawag mo na sa agency. Pero pinakadabis dito mga idol, kasi ito lang naman yung guide niyan eh. Kumbaga hindi naman kasi siya incident na normal incident katulad ng mga may natumba. Kumbaga ito may kasama ng crime. Kaya ibig sabihin mga idol, kapag crime na yung involved, dapat pinakaunang gawin natin dito, itawag sa pulis. Pero yung tanong dito, huhulihin mo ba o hahayaan na lang? Kapag ganito kasi hindi natin pwedeng hulihin mga idol. Kasi paano pag tayo yung pagbalingan ang kasama natin? Kasi buryong pa yan eh. Hindi pa yan nakapag-isip ng maayos. So baka balikan tayo. So ang gagawin natin dyan, dapat kausapin natin. Buddy, baka pwedeng ikaw na lang mismo yung sumuko para naman mabigay mo agad yung sarili mong opinion kung bakit, kumbaga madipinsahan ka agad niya yung sarili niya kung bakit niya nagawa yung crime na yon. So, kumbaga, sabihan mo siya o i-advise mo siya na kusang sumuko. Pero kung sakali mga idol na sabihin niya na isuko mo ako, samahan mo ko, i-assist mo ko sa mga pulis, yun, nabis time yun para gawin natin mga idol. Pero sa ganun pa man mga idol, balikan natin, no? Dapat pag in-advise natin, sabihin natin sa kanya na dapat ba di i-turn over mo na yan sa akin or itabi mo na yung firearm mo kasi para hindi yan dagdag sa kaso mo. Huwag mo na itakas yan. Iwanan mo na yan. Pero hindi natin sabihin na tumakas yung mga idol ha. Ang advice natin sa kanya, kasi baka mamaya kung hulihin natin siya, hindi natin kaya. So alanganin yun eh. Baka tayo pa yung mapahamak. So ang gawin natin, siya na yung kusa mismo na sumuko. Kapag kaganon kasi mga idol, wag nating hahayaan na wala tayong ginawang action taken. Kasi baka ma-involve tayo doon na hinayaan lang natin. Kumbaga negligence natin yun. Kasi dapat nag-commit siya ng crime, dapat nga hulihin talaga natin. Pero paano nga ang sitwasyon kung buryong pa siya? So baka hindi natin kayang gawin yun. Baka pagbalingan tayo. So dapat wag natin siyang hayaan tumakas. Kung maaari, kung pwede natin siya kusapin, ano bang gusto mong bade? Pusa kang susuko sa barangay or police, or i-assist kita, samahan kita, or tawagan ko sila, tapos antayin mo na lang dito. So bigyan mo siya ng choices. So ganun ang gawin natin. I-assist natin siya. Ano bang gusto mo? Pusa kang pumunta sa mga pulis para sumuko, or kung gusto mo, sasamahan kita, or kung gusto mo naman, itawag ko ngayon, antayin mo na lang dito. So kapag ganun ang ginawa natin mga idol, may action taken tayo doon. Hindi tayo masabihan na hinayaan natin. So hindi tayo ma-involve dun sa or may investigano na wala tayong ginawa. So sana nasagot natin itong number 1 mga idol no. Pangalawang tanong dito mga idol no, sabi dito ni Security Life for Me, huhulihin mo at i-turn over sa pulis. So hulihin mo ba yun mga idol? Base nga doon sa sinabi natin, baka buryong pa to at siyempre nandun pa sa kanya yung issued firearm, baka tayo yung pagbalingan. So huwag agad-agad natin na hulihin. Kumbaga dapat kausapin muna natin na malumanay, ipaintindi natin sa kanya, ipaunawa natin sa kanya hanggang mahimasmasan siya no. Pero kung gusto talaga niya tumakas, malamang at wala tayong magagawa dyan.
Pero gawin natin yung sinabi natin kanina, no, sa number 1. Pero kung kaya natin hulihin at i-turn over sa pulis, mas maganda yon. Pero paano nga kung hindi natin kaya at buryong pa yung kasama natin, yung kabady natin. Tsaka tayo yung araw-araw niya kasama dyan, kabisado natin yun, no? Yung ugali niya, kung kaya ba natin o hindi. Itong pangatlong tanong dito mga idol, no? Tumawag sa agency upang ipaalam ang nangyari. So ito normal naman talaga to. So agree ako dito, no, na tumawag ka talaga sa agency at ipaalam ang nangyari. Hindi nga lang sa agency, no, dapat tumawag din tayo sa i-inform din natin yung client. Lalong-lalo na kung meron tayong mga security manager, dapat alam niya lahat yan. Hindi pwedeng hindi alam ng client yan. Kasi baka matanong on the spot yung client ng may-ari ng kumpanya or ng mga pulis, dapat may idea siya. Kasi pag wala siyang idea at hindi niya alam, babalikan tayo niyan. Ito namang number 4, tumawag ng pulis. Sabi dito ni Security Life for Me. So agree din ako dito, no, dapat talaga tumawag ng pulis. So ganito mga idol, no, kasi ang tanong naman dito, kapag kabady mo ang gumawa nito, ano ang gagawin mo? So ito naman yung para sa akin mga idol. Yung first step, meron na kasing involved na crime, no? Kumbaga yung incident na to. So dapat ang una natin gagawin, kung kabady natin yung gumawa niyan, katulad niyan, sinabi nga natin kanina, kung kaya natin hulihin, i-assess or paantayin siya para tumawag tayo sa pulis, kung kaya yon, pwede natin gagawin yon. Pero halimbawa mga idol, ang ginawa niya, sabi ng kabady mo, huwag ka na lang makialam, pabayaan mo na lang ako, aalis ako, wanan ko tong issued firearm natin. At ako na mismo yung kusang susuko sa mga pulis. So umalis na yung kabady mo, kasi hindi mo pwedeng pabayaan yun, anong gagawin mo doon? Di ba? Katulad yan, open area, di ba? Tsaka maraming mga tao sa paligid. So baka maudyukan yon or maburyong yon, baka tayo pa yung pagbalingan. So may pamilya din tayo. So ang gagawin mo dyan mga idol, kung nyari umalis na yung kabady mo, ang gagawin natin number 1 dyan mga idol, tumawag agad tayo sa pulis, pagpa-assist agad tayo. I-inform agad natin sila, no, on the spot or agad-agad para wag na tumagal. Tawag natin yung nangyaring insidente. So pangalawa yan mga idol, kung na-inform na natin sa pulis or na-report na natin, itawag din natin sa barangay. Kasi yung mga barangay mga idol, mas malapit yan, no, yung iba nagro-ronda lang dyan at makaresponde din agad yan katulad ng mga pulis. So dalawa na agad yung ginawa natin. Kasi involved yung krimen or crime, no. So pulis agad at barangay para ma-assist. So pangatlo mga idol, ang gawin natin, i-inform agad natin yung security agency natin, yung superior natin doon, para ma-advise tayo kung ano pa ba yung kailangan natin gawin. So yun ang importante doon mga idol. Kasi kalimitan dito, may nagsabi kasi dito, dapat sa officer itawag. So kung may officer tayo, pwede, para yung officer na natin mismo yung gagawa nun. Pero kalimitan mga idol, pag ganito mga pwesto, mga single post, dalawahan, walang officer yan. So yung pinaka-officer dyan, yung mga inspector, kumaga nag-iikot-ikot, marami silang pwesto. Pero pag ganyan, wala kasi, no. So ganun ang gawin natin. Una, police, barangay, tapos yung security agency natin, yung superior natin doon. Tapos, sasabihin kasi niyan, in-inform mo na ba si client? Kaya pag ganun mga idol, huwag na natin pabain din yung tawag natin kay agency. Kasi minsan dyan, may makukulit yan, kukuha ng mga details yan, kung ano pa yung ginawa mo. So, sabihin mo na lang, kung na-inform mo na yung sa incident, sabihin mo sa kanya, sir, puputuloy mo na kita, sira, babalikan kita para i-inform ko ngayon si client. Pero ito mga idol, depende ito sa pwesto kasi open area kasi ito, kaya hinuli natin si client, no? Pero kung mga BPO yan, offices, dapat number 1 makaalam dyan, si client. Pero dahil sa labas naman ito nangyari, ito yung pinakamagandang step by step na gagawin natin. So i-inform natin si client para alam niya. So kapag nagawa na natin yan mga idol, hanggat maaari i-cordon natin yung area kasi responsibilidad natin yan or authorized tayo na i-cordon yung area kasi security tayo dyan sa lugar na yan. Tapos huwag natin kalimutan na i-logbook yung insidente mga idol, no? Yung time, date, at yung nangyari, yung 5W1H, ilagay natin sa logbook. At the same time, gawa natin ng incident report. Para kapag hinanapan tayo ng client, may bibigay agad tayo. And of course, pag dumating na yung police, i-assist natin. So ulitin natin mga idol, no? Number 1, police, barangay, security agency natin, tapos si client. Para to sa open area mga idol, tulad nitong sa palengke. And of course, i-logbook natin at gawa natin ng incident report. Shout out kay Security Life for Me. So kung meron kayong mga idea dyan mga idol, just comment down below, no? At babasahin ko yan. Maraming salamat mga idol.